Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo, dala ang aming pagod, alalahanin at mga bigat na hindi namin laging masabi. Turuan mo kaming magpahinga ng walang guilt, huminga ng malalim ng may tiwala, at manahimik ng hindi natatakot sa katahimikan. Sa bawat pahinga, ipaalala mo na hindi sa amin nakasalalay ang lahat. Sa bawat paghinga, iparamdam mo na buhay kami dahil sa iyong biyaya. Pawiin mo ang ingay sa aming puso. Palitan mo ang aming pagkabalisa ng kapayapaan, ang aming pagmamadali ng pagtitiwala, at ang aming pagod ng panibagong lakas. Panginoon, sa iyo kami nagpapahinga, sa iyo kami muling humihinga, at sa iyo kami muling nagsisimula. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines na mapapakinggan every first, second, and fifth Mondays of the month at 8 p.m. sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang official website ng radyomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Kumusta ka naman, Brother Pao? Anong pinagkakabalahan natin ngayon? Ngayon po kasi I'm looking forward doon sa magiging bakasyon ko sa isang bansa. Wow! Wow! Pwede mo bang mabanggit tamang-tama sa sa amin? topic. Pwede mo bang Pahinga. banggit o hindi na lang natin banggitin? Pwede naman sa Thailand. Wow! Oh. Nako, enjoy. Enjoy. Siguro magandang pag-usapan din natin yan dahil yan ang pinaka-topic Oo. natin later Topic on, no? natin Mm. tonight. Sister, ikaw naman, sister. Marisa, Pagkatapos kumusta naman po? magpahinga, ito, tatrabaho ulit. Baliktad Saan naman tayo sa'yo, nagpahinga, sister. sister? Okay. Paano tayo nagpahinga? Nagpahinga dahil sa karamdaman. Mhm. Pero ngayon, dahil medyo busy kami as a community kasi merong magaganap na international ongoing formation for our prioress sa buong congregation. Mhm. So yung first batch dito gagawin sa Santa Catalina Ladies Residence. So marami kaming mga preparation na kailangan gawin. At the same time, Santa Catalina Ladies Residence will be celebrating its 100 years. So etong year na to is our preparation kasi next year yung 100 years namin. So launching kami ng 100 years of Santa Catalina. Yan ang pinagkakabisihan natin, sister. Pero kailangan magpahinga ka rin, sister. Kasi Yes. kagagaling mo lang sa karamdaman. Yeah. Baka bigla tayo magpahinga ulit, no? So, Mm-mm. pero Ingatan dahan-dahan ng lang. sarili. Oo, we take things na slowly. We take things slowly. No? Si Father Paul, nakararating lang Yes. yata galing Ako'y sa... nakabalik. Oo. So magandang araw, no, mga kalakbay. Actually, first time kong nandito ulit sa studio natin dito sa Kumusta naman ang CCNT studio natin natin, sa UST. Father Paul? Naku, napakarami ng improvements, no? At saka Simula talaga nung? namang simula nung umalis ako. Hindi, no? Napakaganda, no? Kasi, I mean, pangarap lang siya dati, no? Pero ngayon, after 1 year and 4 months din akong nawala. No? At nakikita ko naman yung development. Anyway, ako ay nakapahinga din in a sense, no? Actually, masaya at saka medyo malungkot, no? Kasi nga, namatay yung aking tatay noong May 28.
no? Kaya nabigyan ako ng pagkakataon na dumalaw at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga nagdasal at yung pagkakataon, no, nakita ko pa siyang buhay, no? And then na-anoint ko pa siya, nasamahan ko yung pamilya ko sa lamay, sa libing, and during the next days, no, ng pagdarasal. So ito ay pahinga, no, in a sense, at the same time yung maramdaman mo yung presensya ng Diyos. And I think later, no, pwede pa nating i-share yung concept natin ng pahinga na yon na kapiling ang Panginoon. Yan. Ayan, pero nakikiramay kami, Father Paul, sa iyo. No? Sana Salamat. nakikiramay kami sa iyong tatay na pumanaw. And siguro nagdadalamhati ka pa rin hanggang ngayon, pero ang buong sambayanan ng Santísimo Rosario at ating mga kalakbay ay nakikiramay sa iyo. Ngayon, ako ay nasa Sydney, no? Sydney, Australia. Wow, having my Australia. Dito lang. Dito ako sa isang Dominican Priory sa St. James Catholic School, Catholic Church pala, Catholic Church, at nagmimisa-misa ako tumutulong sa parish, tumutulong din sa university, dun sa kanilang chaplaincy. Ito yung paraan ko ng pamahinga dahil we take time for ourselves kasi dito medyo maluwag ang oras. So medyo yung very relaxing dito, very relaxing kasi dito sa Australia, sabi nila work-life balance. No? Ako naman namamahinga dahil sa aking sabbatical jubilee. Sa mundo na laging nagmamadali, ang pahinga ay parang luxury. Pero sa mata ng Diyos, ang pahinga ay biyaya. Hindi ito katamaran. Hindi ito pagtakas. Ang tunay na pahinga ay ang pagbabalik sa Diyos at pag-amin na hindi natin kailangan dalhin ang lahat ng mag-isa. Kaya ngayong araw, magkukwentuhan at magninilay tayo ngayon. Saan tayo pagod? Ano ang kailangan nating bitawan? At paano tayo muling makakatagpo ng kapayapaan sa presensya ng Diyos? Dahil minsan, ang unang biyaya ng Diyos sa taong pagod ay hindi agad solusyon, kundi hininga, katahimikan, at kapayapaan. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa Usapang K, pahinga at paghinga. So, unang tanong natin sa ating mga kalakbay at sa ating mga mga panauhin, ano ang ibig sabihin ng pahinga sa pananaw ng pananampalataya? Yun ang unang tanong natin. Pahinga muna natin sa Diyos kasi may sinasabi tayong Sabbath day o pahinga natin sa Diyos, no, tuwing linggo. Pero ano bang ibig sabihin ng pahinga sa pananaw ng ating faith, ating pananampalataya? Simulan natin, Brother Pao. Yung paghinga ng pananampalataya, hindi ito yung pagtigil talaga. No, yung titigil sa trabaho, yung mga ganun. Pero more of magkakaroon ka ng time para kay God. So, kasi di ba ang Sabbath day, we consider Sunday as the Sabbath day. And we are actually obliged to hear a Mass on Sunday. No? Kung hindi man to daily basis, at least yung Sunday talaga, magsisimba tayo. It is the humble admission that hindi tayo Diyos, no? Na palagi tayo may powers and everything. Yung katawang lupa natin ay napapagod din for the past 5 days working, minsan nga, extend pa na hanggang Sabado, so 6 days. At least yung 7th day na yun, talagang ilalaan mo siya para sa sarili mo, para mag-reconnect ka kay God. Yun po yung ibig sabihin ng pahinga sa pananaw ng pananampalataya. Kasi minsan sinasabi natin, ang Sunday, magpapahinga na lang ba ako na parang wala akong gagawin? Kasi dati, sa panahon ng Hudyo, ibig sabihin, pag Sabbath day, wala dapat gawin kundi manalangin sa Diyos at magtika at lahat ng ating pananaw ay sa Diyos. No? Pero dito sa mga Katoliko, ano bang ibig sabihin ng linggo? Minsan sinasabi nila, ay Father, wala na akong panahong magsimba kasi kahit linggo may trabaho ako, meron akong nag-aaral ako, meron akong inaalagaan, so wala akong panahong magsimba, no? Parang sinasabi nila, ang linggo na lang aking pahinga, kaya kahit simba ay hindi ko kayang gawin. Sister, paano ba natin mareresolba yung ganun? Na kahit linggo,
kailangan magtrabaho, kailangan nilang mag-aral, kailangan may gawin. Paano natin makikita na ngayon ang linggo na araw ng pagpapahinga sa Diyos? Katulad nga ng sinabi ni Brother Paul, yung Sunday is the Sabbath day. Mm-mm. At yan ay isa sa 10 commandments. To be exact, in the second commandment, no, to keep holy the Sabbath day. Ibig sabihin nun na ang araw na yon ng linggo ay ating inilalaan sa Panginoon in order for us to be reconnected to God. The whole week, we are very busy sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, at sa mga other concerns. Pero ang sinasabi sa atin, no, tinuturo ng simbahan at ang commandments na kailangan itong araw na ito ay ating i-observe para sa Panginoon. Ngayon, sabi mo nga, Father, paano yan? May mga ibang mga sitwasyon na yun lang ang kanilang oras. Like, minsan naririnig ko, Sister, yan lang yung oras ng paglalaba ko kasi busy Oo. ako. O kaya, yan lang yung oras ng paglilinis ko. ng Sabado. Yun nga, sana yung sasabihin ko din, no, yung mga kalakbay natin, no, na kahit sa gabi ng Sunday, na talagang yung sinasabi mong pag-a-adjust ng simbahan, nandun talaga. Na it's just that kailangan lang tayong mag-schedule ng maayos, siguro, no? Kasi nga, anticipated mass, morning Sunday, hapon hanggang gabi kung minsan, 'di ba? May alas 7, alas 8, no? Na-accommodate naman natin 'yon, no? Pero mabalik ko lang dun sa Sabbath, sa tanong din ni Father Dexter. No, balikan natin bakit tayo nagse-celebrate ng Sabbath. No, kasi iba yung Sabbath natin sa mga Hudyo. No, kasi sa kanila parang Sabado, 'di ba? Parang Friday evening sa Gibraltar. Meron ako nakakatawang eksena doon kasi talagang marami ring mga Jew doon. Napagkamalan yata akong Jew. Isang beses na Friday afternoon, ginreet ako, sabi, Shabbat Shalom. Sabi, parang ganun yata yung pag-greet nila. Shabbat Shalom. Oo. Peace. Hindi, nag-usapan namin ni Sister kanina yun kasi sabi ko, bakit kaya ako sinabihan ng Shabbat Shalom, no? But I think it's a greeting nila, no? And then, talagang sa kanila walang trabaho, no? Tapos pupunta sila sa synagogue, no? Makikinig ng salita ng Diyos, magdarasal. Pero napansin ko doon, hindi lang siya basta worship, no? Kundi yung community. No, kasi kahit na hindi sila nag-work, after that, nagkukumpul-kumpulan sila sa plaza, no? And then that's the only time that they know each other. No, yung communication na hindi lang online kundi physical. No, kaya palagi ko itong Sabat natin na ito hindi lang pagtigil sa trabaho, sabi nga ni Pau, kundi titignan natin yung holistic development ng tao, no? Hindi lang spiritual, pati social, emotional, no? Lahat na. Sabi ko, Father, di ba, Mm-mm. magko-connect tayo sa Diyos, Mm-mm. sa pamilya natin, sa komunidad. Hindi lang puro trabaho ng Yes. trabaho, no? So yun nga, yun na nakakalungkot kung minsan sabi niya nga ni Father Dexter, kahit Sunday may trabaho, 'di ba? And I think yun din dapat yung natin, yung attitude natin towards Sabbath. Kaya tayo may programang ganito ngayon para mas maintindihan natin kasi kung minsan yung mga tao iniisip nila Sabbath, Sunday, simba. Yun lang, simba. Mahalaga yung simba, pero hindi lang yung simba na samba, no, kundi yung mismong connection natin, no, sabi nga ni Sister, sa Diyos at sa ating kapwa. Sabi natin nga, ang simbahan, sabi mo nga, Brother Pau, nag-a-adjust, no? Kasi mapapansin natin, halos lahat ng malls, may simbahan na. Lalapit ng simbahan, no? Na para ang mga tao, pupunta sila sa mall, paalala nila, ay, Sunday pala, magsisimba muna kami bago kami kakain. Window shopping, no? Something like that. So, ang simbahan mismo, gumagawa ng paraan na ilapit ang kanyang sarili sa mga tao. So, very accessible na, di ba? Totoo. Parang Pilipinas na atagmuhan. Oo. Hindi kasi sa ibang lugar, siguro nagdadalawang isip pa sila nang magkaroon ng simbahan sa mall or dahil hindi naman majority Catholic doon. No, pero sa atin, magandang initiative siya kasi kapag hindi Katoliko ang pupunta, ibang relihiyon ang pupunta doon. Kasi ang mga Pilipino nga, gusto natin laging nagko-congregate bilang pamilya, mga magbabarkada. Siguro nakita ng simbahan na doon natin dapat makita ang simbahan na kung saan sila nagko-congregate, kung saan ang mga pamilya nandoon,
ilagay mo na doon ang simbahan. Total, ang simbahan naman pamilya, ang mga Yes. magbabarkada, o sino man ang may community na nandoon, nandun din ang simbahan, hindi lamang doon sa four corners ng simbahan. Pero syempre, siguro, dapat nating, baka kasi maligaw na yung pag-iisip natin na ang pagsisimba parang naging obligasyon lang na gusto na kailangan nating magsimba dahil sinabi ng simbahan, pero hindi natin nakikita yung kahalagahan ng pagsisimba. Kaya alam niyo, fathers, Father Paul, no, sister, saka brother, pag minsan tinatanong ko kung talaga, nagsimba ka ba? Opo, nagsimba po ako, pero yung pagsisimba niya sige, ano ba yung gospel? Ano ba yung naging homily ni Father? Hindi nila alam. Tumawa po kami, pero ano po yung pagtawa namin, hindi nila naintindihan. So, magandang magsimba dahil tayo ay nakakapagpahinga, pero dapat yung isip natin at puso natin ay talagang dapat nasa simbahan, na hindi lang ginagawa lang natin yun bilang isang obligasyon, hindi Oo, ba? tsaka naalala ko dyan sa obligasyon, Father Dexter, yung mga nagpapapirma after ng misa. Yes. Di ba? Para Mga lalong bata. nare-reinforce yung thought na, ay, obligasyon ko to, school project to, or requirement, magpapapirma sa pari, di ba? Sana explain ng mabuti, no, na ano ba talaga yung misa at ba't kailangan magsimba. Oo. Totoo yan. Kasi minsan kapag sinasalubong ka pa, no, pagkatapos ng recessional, ito po, papirma. Ang Buti nga yung iba, Father Dex, may nakalagay yung summary ng homily or Ay, wala. ano yung nakuha niya. At least meron yun. Pero yung iba, wala talaga. Wala. Pirma lang, oo. Blanco, pipirma ka lang na gano'n. Hindi pare, ikaw hindi ka kilala. Hindi ka Father, kilala. pirma. Oo. Oo. Father, pirma lang po kayo dito. Ay, Yun ano na ba nga. ito? Mamaya, kung ano yung nakasulat Attendance. na yun, di ba? Yun na nga, oo. Ang gulo. Pirma Oo. lang ng kapatid, hindi siya umattend. Yung pati, hindi mo alam kung sa kanya yon o sa anak o sa kung sino. Kaya nga, pwede ay, nga. mga RE teachers dyan. Pag-isipan natin ang bagong project natin sa mga estudyante. O hindi lang pagpipirma, di ba? Mas maganda. O dahil ito pa, ituloy natin ang ating kwentuhan. Di ba sabi dito sa scripture, sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. O, ano bang ibig sabihin ng katagang ito? Bakit ba sinabi ni Jesus na, come to me, all of you who are weary and tired, and I will give you rest? Bakit nga ba? Ano bang konteksto nito? Sinong gusto sumagot sa atin? Ako muna. Sige. Parang kasi sa tuwing naririnig natin to nakakagaan ng loob. No? Ako Totoo personally, yan. kapag naririnig ko yung, come to me, all you who labor, and I will give you rest. Diba? Parang isang Panginoon na naiintindihan tayo, no? Naging tao, no? Naramdaman niya sigurado yung pagod, no? At alam niya, no, yung pakiramdam na yon, na tinatawag niya tayo at siya yung nagbibigay sa atin ng kapahingahan. No? So, parang sinasabi niya sa atin na wag mo akong tatawagin kapag may kailangan ka lang, no? O di kaya naman kapag na-solve mo na yung problema mo. Pero, no, lumapit ka sa akin kapag may problema ka. Di ba? Lumapit ka sa akin kapag napapagod ka na. No? Lumapit ka sa akin kapag kailangan mo ng tulong at tutulungan kita. Bibigyan kita ng kapahingahan. No? So, yun yung sa akin. Sister. Sa akin, pag yung words na yon, come to me and I will give you rest, merong isang image na laging pumapasok sa akin. Ito yung image ng Sacred Heart. Kasi nakagano si Jesus, parang pointing to my heart. No? Inaanyayahan niya ako. So, ang imagination ko, nakahimlay ako sa puso ni Jesus. Na kung ano man yung pinagdadaanan ko, kung meron man akong problema, o meron akong mga worry sa buhay, humimlay ako sa kanyang puso. At ito ay makakatulong sa akin para gumaan kung ano man yung nararamdaman ko. Para bang sinasabi sa akin ng Panginoon, humimlay ka, naiintindihan ko kung ano yung pinagdaraanan mo. Humimlay ka kasi yung tibok ng puso mo ay naririnig ko kung ano man yun. Ako nakikita ko yung imahe naman ng Good Shepherd na yung medyo naliligaw na siya na landas or marami siyang iniisip itong shepherd ito, parang dinadala niya, parang naiintindihan kita kung saan ka nang gagaling. Kasi minsan gusto nating gawin lahat ng mga bagay, no? Para kaya ko lahat, wala akong kailangan hindi ko kailangan ng Diyos. Pero dumarating pala sa punto na ay hindi ko pala kaya lahat, hindi ko alam lahat.
doon pumapasok ang Panginoon na, teka muna, tumigil ka, be still. Sabi nga nila, be still and I will do the rest. No? Parang, ito yung pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, ako nang bahala, anak. No? Kasi minsan, lahat ng effort binigay mo na pero parang kulang. Parang napapagal na pagal ka na pero hindi pa natatapos lahat. So ito yung pagkakataon na gusto mong sabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw na pong bahala. Ikaw naman, Brother Pau, ano sa iyo? Yung effect sa akin kasi nitong verse na to na come to me, wala akong particular kung anong image ni Jesus Christ. Parang kung sino yung makita kung imahe niya, kung saan man ako pumunta. Ang naisip ko kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon na pagpagod ka, meron kang taong pwedeng malapitan. No? Or may tao kang mapagkakatiwalaan or Mahihingahan ng sama ng mahihingahan loob. ng sama ng loob. Kasi ito yung katotohanan, hindi lahat ng tao maiintindihan ko ano yung nararamdaman. At kayang itago kasi Oo, kung kayang minsan itago. baka i-chismis ka. Yun yung nakakatakot doon. Okay, sabihin mo you are best friend kayo or whatever, you do not know behind. At saka yung iba, Brother Pau, di ba? In the guise of prayer pa. Ay, alam ko naman good intention sila, no? Kaya lang kung minsan yung ipag-pray natin si ganito, may sakit. Anong sakit? Pinagchismisan ka na, di ba? O, ganon. But at the same time, may mga bagay na hindi lahat ay pwede nating i-disclose. I-disclose. Kaya nga, oo. Kailan mo huling naramdaman na pinahinga ka ng Diyos? Kasi siguro, pagal ka na, marami kang iniisip. Kailan yung may mga points ba sa buhay natin na, teka muna, sabi ng Diyos sa atin, teka muna, magpahinga ka naman. Ako nang bahala dito sa mga iniisip mo. Kasi minsan nagiging overthinker din tayo. Mga bagay na iniisip natin pero hindi naman nangyayari. Pero so sobrang iniisip natin, parang wala nang bukas o parang hindi na tayo nakakakita ng kinabukasan. May pagkakataon ba sa atin doon? Pag sobrang ka na, yung sobrang down ka na hindi mo na alam kung paano mo tatakasan yung sitwasyon mo. Mm-hmm. For example, sa lay kagaya ko. Pag-usapang pera, yung gano'n, yung tipo bang, ang dami mong binabayaran, hindi mo na alam kung paano ka mahihiya ka manghiram ng pera, of course. Lalo na na-hospital ako, ito, very recently na-hospital ako. Syempre, hindi naman din ganun kalakihan yung savings ko. So talagang nangutang ako. Pero prior to that, nagdasal talaga ako, Lord, saan ako kukugot ng ganitong kalaking pera? Imagine just 4 days. 100,000 na ang magagastos mo sa hospital. Wala ka namang ginawa doon. Ito nakahiga ka lang. May mga test, may mga whatever. Doon ako napadasal na. Yung ganung sitwasyon, Father, na sinasabi niya. Na pinatigil ako ng Panginoon. Para makapag-isip ako ng maayos. Kasi magulo ni. Doon ako napadasal kay Lord na kahit nasa hospital ako at wala akong makitang crucifix. At naramdaman mo naman yung pahinga. Oo, parang binigyan niya ako agad ng sagot na assurance. On the spot. On the spot, sabi niya, kung hindi ka dyan, dito ka sa isa. And lo and behold, umuo yung tao na pahiram agad. Wow. Kasi ang dami mong iniisip pero nandoon yung hiya mo at the same time. Minsan kailangan nating ipasa Diyos Yes. Kasi kapag iniisip natin lahat, ito yung gagawin ko pero baka ganito, ito yung gagawin ko pero baka ganun. Pero parang pag sinabi mo, Lord, ikaw nang bahala kasi hindi ko na rin kaya yung nangyayari sa buhay ko or wala na akong bridge, no, na pwede pa akong tumawid pero minsan impossible na yung mangyayari pero nagiging posible pa rin, di ba? Sister, ikaw, meron ka bang mga karanasan na ganyan? Lagi. Wow! Lagi. Father, alam niyo naman, di ba, meron akong sakit. Sister. So, yung sakit ko kasi, for life. At saka yung wala pa siyang parang Cure talaga. So, talagang yung my sickness really, kailangan talaga ng pahinga. So, there are times na kailangan ko talagang magpahinga ko. Minsan, ilang araw akong hindi lumalabas ng room. No? Talagang rest lang talaga. So, parang ang ko, sabi ko,
it's really a part of my daily cross, yung sickness ko. Pero ang lagi kong parang pasalamat pa rin ako sa Diyos na in spite of my yung condition, ang lagi kong sinasabi na, thank you Lord kasi I can still work, no? I can still help people even in my sickness. And that is something na I am still grateful sa Panginoon na meron pa akong magagawa, meron pa akong saysay. So yun. Pero kung kailangan kong magpahinga, magpapahinga ako. So yung humility din na to ask permission, always no, I ask to inform my community or to ask permission from my superior na I am not really feeling well. So, no, kumbaga sa tanggap ko na ganito yung sitwasyon ko. So, wala akong magagawa. So, I entrust everything to the Lord. I surrender to the Lord. Lord, at this time, alam mo na meron akong gustong gawin. Pero sometimes I have to cancel my plans. I have to say no kasi hindi ko na kaya, something like that. So, yung surrender, yung trust, tsaka yung humility. Ito yung mga bagay na tinuturo sa akin ng Panginoon kapag dumadating yung mga sandaling yun. And at the same time, Father, no, yung alam ko na kailangan ko magpahinga, pero hindi ako makapagpahinga because of yung certain conditions na, no? Gusto mong matulog pero hindi ka makatulog. Gusto mong magpahinga pero hindi ka mapahinga. Something like that. So it's really a battle. May turning point talaga na binibigay si Lord sa atin na para maparealize natin sa sarili natin na kailangan natin siya. Oh, yes. For example, yung health. Diba? I mean, common ground tayo, sister, yung health talaga. Naging turning point kasi ko, nararamdaman ko tumatanda na ako. Yung health ko hindi na talaga ganun ka-okay. So talagang, kailangan mo na talaga parang pababagalin ni Lord yun. Kasi kung minsan masyado tayong mabilis, di ba? So parang pababagalin niya, no? Hindi kaya naman papunta ka doon sa hindi mo gusto mapuntahan, no? Papahintuin ka, no? May paparadala siyang paraan. One thing na realize ko, no? I might have problems pwedeng sa family, sa work, sa community, okay. Pero kapag pala ang health na ang question, you cannot do anything but surrender yourself. Totoo yun. That I am not in control of my life, of my time, of my situation, everything. No? So, i-entrust mo na lang sa Panginoon. Kahit na ayaw mong magpahinga, kasi meron kang gagawin na importante, pero kailangan pakinggan din yung sarili. Kaya, masasabi ko na lang, Lord, bahala ka na. No? Yes. Oo. Minsan kailangan pakinggan din natin ang katawan natin. Hindi lang kung ano yung naiisip natin, kung ano yung nararamdaman natin. Pero kailangan pakinggan din natin ang katawan natin. Kasi pag hindi natin pinakinggan, yung katawan ang bumibigay minsan. Ano? Yes. At doon sa sobrang ginagawa natin, kahit ano pang ginagawa mo, 5 hanggang 10 na ginagawa mo, lahat yan bibitawan mo pagka pinag-usapan na ang katawan. Dagdag ko lang dun sa pahinga, di ba? Kung minsan, yung ibang tao pa yung magsasabi sa'yo na kailangan mo ng pahinga. Yan. Well, recently, yung experience ko dun sa tatay ko na sinabihan ako na kailangan mong umuwi. Di ba? Hindi naman bakasyon yung pag-uwi, kundi emergency. No? And sa akin, noong una, ini-schedule ko pa yun eh. No? Pero yung ibang tao nagsabi, Father, hindi mo pwedeng i-schedule. No? Kasi kapag ka nangyari na nawala ang papa mo halimbawa, baka pagsisihan mo. And I think it's a good call that I receive mga magagandang advice talaga, even sa provincial, no, kay bishop, lahat, yung ka-community ko, lahat sila sinasabi yun na sa akin, hindi ko pa nakikita, no? Pero sa iba, nakikita na. And I think, mahalaga rin yung punto sa atin, no, na kailangan din tayong makinig, no, sa sinasabi ng ibang tao, no, na mga good advices. Kasi sa sarili natin, pinipilit natin malakas pa ako, no, kaya ko pa ito, tatapusin ko ito. No, pero may mga nakakakita, no, na mga bagay na hindi natin nakikita, no, na magsasabi sa atin na kailangan mo magpahinga na. Kailangan mong gawin ito, ganyan. So we trust as well, no? Other people, no? Of course, God is using them, I think. Kasi
Kapag kailangan din nating umasa din sa mga tao. Minsan hindi natin napakikinggan ng ibang tao na parang ang iniisip natin, kaya natin lahat, pero minsan hindi natin na ibibigay din pala sa ibang tao yung trabaho natin, no? Ang bigat, di ba? Minsan doon tayo napapagod. Tayo lahat ang gumagawa, no? Ito dapat gagawin niya pero baka hindi niya magawa ng tama o hindi sakto sa iniisip mo, ikaw rin nagagawa. Pero di isa na naman, ganun din. So lahat ng trabaho na gagawa na natin, kaya tayo siguro, binibigyan tayo ng espasyo ng Panginoon. Teka muna, hindi mo kailangan gawin lahat. No? Kapag ginawa mo lahat, mapapagod ka na, at yung katawan mo, sabi nga nila, katawang lupa mo, ay kailangan din na, teka muna, parang sabi nga di ba? Kung ang computer nga kailangan ipahinga mo, no? Yung cellphone mo kailangan ipahinga mo. Kailangan mong i-charge sa battery, i-charge ang battery niya. Yung lahat ng gadgets mo kailangan magpahinga. Ikaw pa na tao, no? Kailangan mo ring magpahinga. At yung pahinga mo, dapat totoong pahinga. Yes. Alam niyo mga pahinga ngayon, alam niyo mga sa mga Gen Z, no? Ang pahinga nila, cellphone. Ang pahinga nila mag-milk tea, mag-coffee. Parang gano'n na lang, no? Yung araw ginagawang umaga, yung umaga ginagawang gabi. Binabaliktad ng mga tao kung ano dapat ang tamang pahinga at ang oras sa pahinga. Kaya siguro na yung body rhythm na tinatawag natin nagugulo rin. Nagugulo rin. Kaya yung pahinga, kaya minsan iniisip nila, bakit pa kahit natulog ako, parang pagod pa rin ako. Yeah, hindi ba? Kasi yung isip pagod pa rin. Kasi yung gabi na dapat tulog, sabi nga nila, may REM, rapid eye movement, na kailangan daw tulog ka na, kung ginagawa nyo rin, ng 10 p.m. hanggang 3 a.m. Yun yung REM. Yun yung pinaka-deep sleep at tinatawag. Pag hindi ka daw nakatulog ng mga, parang 11 p.m. nga yata yun. 11 p.m. hanggang 3 a.m. at nagising ka sa mga panahon na iyon, hindi ka nakatulog ng quality sleep, no? Yung parang kalidad ng pagtulog ay dapat naroroon, no? Kailangan nakatulog ka ng mga panahon na iyon. Pero pag hindi ka nakatulog, kahit sabihin mo, Father, nakatulog naman ako, nabawi ko ng umaga, hindi daw quality yun. Hindi ko alam kung tama yun, pero yun daw ang sinasabi ng mga scientifico. Sister? Better kasi yung dapat between 10 to 11, matutulog na tayo. Yun yung sleeping time. Tapos yung 11 o'clock onwards, bawat part ng ating internal organs, doon sila nag-work para mag-recuperate. I cannot remember exactly kung itong 11 to 12 ang nag-recuperate ay ang lungs mo, tapos yung 12 to 1, itong kidney mo, or meron ganun pala, sister. O repair. Nagre-repair yung ating katawan. So kung kulang, pwedeng, tanghali na ako gigising. No? Merong, halimbawa, kulang ka ng tulog. Ang nabasa ko noon, magre-recuperate siya para bumawi doon sa kulang mo, mga 3 araw pa. Lagi kang puyat. Yes. Nagkakasakit ka talaga. Yes. Nababawasan din yung lifespan natin. Totoo yun. Napakagandang information yan, sister. Totoo sa mga laging nagpupuyat, di ba? Totoo yan. Akala nila kasi nababawi nila ng umaga na nakapagpahinga ako ng umaga tapos gigising na naman ng hapon o kaya nagpupuyat ng madaling araw, alas 2, alas 3. Hindi kasi nababawi ng umaga, no? Ang tulog sa gabi, sabi nga nila. Kasi hindi lang daw yung quantity of time that you have allotted for sleep, pero yung quality. No? Yung quality. Kasi kunwari daw, sabihin natin, natutulog ka pero ang ingay sa labas. No? Hindi daw quality yon, hindi daw quality sleep. Kaya nga nagkakaroon yung mga ANC na anti-noise ba? Parang gano'n sa mga. Kaya kailangan daw tahimik yung lugar, kailangan madilim yung lugar para daw magkaroon ka ng quality sleep. Ngayon, kapag ka maliwanag, maingay sa labas at natulog ka, medyo nababawasan yung kalidad ng pagtulog natin at hindi daw nagiging maganda rin sa katawan natin dahil maraming bumabagabag pa rin. Tama ba yun? Tama ba yun, sister? Pati yung temperature.
Temperature. Hindi yung sobrang lamig or sobrang init. Kahit nakaano din yun, nakaka-apekto rin sa pagtulog natin. Oo, yun na nga ang ating... Kaya nga siguro sa pagpapahinga natin, do sa sabihin natin, hindi lang natulog ng ilang oras. Sabi kasi nila ang oras sa pagtulog ay 8 hours, no? 8 hours. 8, sabi nga nila, ang adults nga daw, 8 to 9 or 8 to 10 hours. Pero pagka sumobra naman doon, lethargic ka na kasi medyo tinatamad ka na. Pero pagka unti naman, mga 5 hours, 6 hours, medyo mabagal ang pag-iisip natin, mabagal din yung ating paggalaw kasi parang kulang pa, no? Parang yung mata natin medyo nag-struggle pa rin, no? Para pati yung katawan natin hirap ding gumalaw dahil kulang sa tulog. Tsaka no? yung quality of life, kasi katulad na sinabi ni Father Dexter, kung kulang ka sa tulog, kinabukasan inaantok ka. Diba? So yung trabaho mo apektado, yung social life mo, yung mood mo affected din. Oo, naalala ko lang kanina yung hindi lang physical kasi yung kaya tayo nade-deprive. Naalala ko yung nanay ko, sabi hindi daw siya makatulog. Kasi meron siya mga iniisip. So I think another factor yun yung iniisip natin na kahit nakapikit ka, inaalala mo yung labahin mo bukas, yung lulutuin mo. Ang daming alalahanin, hindi ka rin makakatulong. Isip ko dyan, si Saint Joseph, the sleeping Joseph. Oo. Meditation na Saint Joseph, alam niya, may problema sila, Yes, diba? yes. Tumakas sila sa Egypt. And yet, nakatulog siya. Oh, at sa pagtulog niya, naginip siya ng gagawin. Lord, bahala ka na. Problema mo yan. Sumusunod lang ako sa utos mo. Yes. Isang bagay nga, tinuro ni Father Winston Cabading, no? Kuya ni Father Paul. The Exorcist. The Exorcist. Sabi niya, kapag daw nag-aaral ka, pagka parang pagod ka na, itulog mo na. Bakit? Kasi pag sa pagtulog mo, doon mo daw na-absorb yung mga nabasa mo. Huwag ka daw matakot. O parang pag nagbasa ka na isang chapter, tapos sabihin pagod ka na, huwag mo daw ituloy ng ituloy. Kasi hindi siya na-absorb ng isip natin, yung utak natin. Kung ano yung napag-aralan natin yun. Advice sa mga estudyante yan, no? Lalo na yung mga nagkakram. Totoo yan. Sense. Kasi ayaw na ng utak mo. Saturated. So, kahit na ilang oras pa tayong umupo para mag-aral, wala na, may limit na. So, anong best way? Magpahinga. Pahinga na. Pero paano po yung kagaya po? Isang page pa lang, inaantok na. Itulog mo na. Itulog mo na. Dapat kailangan mo na ng dyan, yung habit, no? Study habit. Study habit. Oo. Kasi kilala naman natin yung sarili natin. Yung iba kasi talaga cramming works for them, no? Sa iba naman talagang weeks before, no? Totoo yun. Ganon. So depende rin talaga dun sa no? Dun sa style mo, studying style. Meron akong idadagdag lang sa sinabi ni Father Paul kanina. Sabi niya yung daming iniisip. Pero meron ding, di ba, sa mag-asawa, sabi nga nila, huwag daw tayong matulog hanggat hindi tayo nagbabati. No? Hindi sila pwedeng nag-uusap, no? Hindi nag-uusap o kasi may yung galit eh. Yeah. Kasi kapag galit kayo tapos sa tulog na parang hindi din nagiging quality yung pagtulog, yung pamamahinga dahil yung galit andun pa rin sa isip, andun pa rin sa puso, kailangan bago tayo matulog, sabi nga nila, before the sun sets nga yung iba eh. Yes. Na bago daw lumubog ang araw, wala kang kagalit. Walang mabigat sa kalooban mo, napapatawad mo yung mga tao dahil pagka lumubog na yung araw, natulog ka, hindi daw magiging kalidad yung pagtulog mo. Tama ba yun, Brother Pao? Pero kasi, yung sa nabanggit nga ni Father tungkol sa mag-asawa, I mean, on the level of may karelasyon, may eksena kaming ganun talaga, palagi, na hindi kami pwedeng matapos yung kahit man lang sa chat. Hindi pwedeng matapos yung araw namin na hindi namin napag-uusapan. Kasi ang worry ko kasi, nabanggit ko naman sa kanya yon na sa side naman ng parang sa trabaho, no, sa family, ganun. Kapag natulugan ko na yung nangyari sa amin na may kagalit ako whatsoever,
na-extend yung yung galit at the same time kasi parang nagkakahiyaan na Totoo na yun. magpakababa ng loob. Totoo Kumbaga, yun. i-retain ko At na baka lang tumagal to. pa, di ba? Tatagal pa. Retain ko na lang yung ganitong total hindi naman siya lumapit, mga ganun-ganun. So, ang tendency talaga tumatagal. Kaya yung nung sa aming dalawa na kasi komportable ako magbanggit sa kanya ng mga ganung bagay kasi nga, syempre, partner mo. Ang daling magsalita na tapusin natin itong araw na ito magiging okay tayo. Okay. Pero kapag yung tao naman na hindi talaga technically hindi mo gusto, mahirap talagang mag-reconnect or mag-pag-usapan yung bagay na yun. Kaya tignan mo, may mga ganong eksena na until now, hindi pa rin maayos. Mag-uusap, yes. Kasi brother Pao, na halimbawa, sabi mo nga ay mahirap kasi 'di ba sabi natin kailangan i-settle muna. Pero meron din times kasi na hindi uubra yung parang agad-agad. So kailangan ng mag-pause muna, magnilay-nilay, no, magdasal, and then pag kalma ka na o kalma siya, kalma yung puso natin, pwede nating Pag-usapan. Which is totoo kasi yun ang ko palagi kapag for example sa work, pag talagang mainit na yung ulo ko sa'yo, parang ganun, sinasabi ko, lalo kay Neil, sa kaibigan nating si Neil, pagpapabukas ko na itutulog ko muna to. Kasi doon nagiging kalmado. Mas nakakapag-reflect ka kasi Nakakapag- nung mga Totoo yun. nangyari, di ba? Oo. Mas nakikita mo yung sitwasyon, yung height ng emotion. Yes. Kaya medyo bumababa na yun. Tapos siyempre, yun nga. So isa pang kahalagahan ng pagpapahinga is pakapagbigay ng oras, panahon para magnilay. Pag pagod tayo, syempre ang tendency, mainit ang ulo. Yes. Tapos Magsasalubong yung mga init ng ulo. Yeah. Pag gutom, di ba nga? Pag gutom, yan. Kaya kailangan tayong busog palagi. Huwag kayong magpoprograma ng gutom. Kaya sa usapang K, no, lagi tayong laging may pagkain. Oo, puno. Kailangan punong-puno ng pagkain. Kain, mahalaga yung pagkain. Ituloy natin na ating mga katanungan. Paano Ano ba pa ba? nagiging dasal ang katahimikan? Kasi 'di ba silence doon kasi minsan ang panalangin natin kailangan natin memorize natin Our Father, Hail Mary, Rosary, Misa. Pero minsan ang katahimikan ay nagiging dasal din, hindi ba? Yung silence, minsan kailangan din natin ng katahimikan. Kaya nga minsan nagpupunta yung mga tao sa mga retreat houses, no? Na hindi mo kailangan na magdasal ng kung ano man yung mga na-memorize natin. Pero kailangan natin ng katahimikan, no? Kaya sabi do sa sa Kalarwega, no? Close to nature, closer to God. Kasi habang tayo ay nakakapagnilay ng tahimik, lumalapit tayo sa Diyos. Sa mundo na napakagulo at napakaingay, katahimikan ang nagiging boses ngayon ng Diyos. At paano ba natin makikita dapat ang katahimikan bilang isang dasal? Sino pwedeng sumagot sa atin? Ako naaalala ko yung kantang The God of Silence. I mean, hindi ko siya matandaan ng buong lyrics, pero kasi ang pagkakaintindi ko doon, you can hear the voice of God through silence. Hindi naman talaga kailangan palagi na magdasal tayo. Gaya may mga mental prayers tayo, yung mga kamisado nating Our Father, mga ganyan-ganyan. Nakatulong yun, pero sa isang banda, maganda rin yung tahimik ka lang na hinahayaan mo na lang yung Diyos na pakinggan kung ano yung nasa puso mo. Kasi most of the time, hindi natin ma-verbalize kung ano yung laman ng puso natin. Or minsan, hindi natin alam kung ano talaga yung gusto natin. Kaya, hindi mo rin siya ma-verbalize kay God. Or hindi mo lang talaga mahanap sa kaloob-looban mo kung ano yung gusto mo mangyari talaga. Kung kumbaga, this silence, hayaan mo na lang si God na iparealize sa'yo kung ano talaga yung kailangan mo. Tsaka yung, kasi kung minsan maraming tao yung natatakot sa katahimikan, di ba? Kasi alam nila kapag tahimik, no, ay natatakot sila no, naharapin kung ano man yung mga bagay na dapat harapin, no, kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip, di ba? Pero sa katahimikan din natin, mararamdaman yung presensya ng Diyos. At palagay ko, kung minsan yun yung nakakalimutan natin. No? Kasi yung katahimikan, yung hindi lang yan kawalan ng ingay, kundi ito ay pag-imbita rin natin sa presensya ng Panginoon. At sa dasal kasi, I remember yung basic definition ng prayer. Sabi, the lifting up of our mind and heart to God.
St. Augustine yan, sister. Kung itinataas natin yung ating isip at puso, kailangan talaga ng katahimikan. Di ba? So, more than talking to God is listening to God. That's why silence is very important. No, kung walang silence, paano natin maririnig kung ano yung mensahe niya para sa atin? Paano natin malalaman yung gusto niya sa atin kung maingay tayo? Kaya napaka-importante talaga ng katahimikan sa panalangin. Ang naiisip ko doon, hindi kasi nila nai-invite si God doon sa silence. katahimikan, nila. Kaya all the more na parang nagiging paranoid sila. Kasi kung ano-ano pumapasok sa isip nila. Kasi they don't invite God in their silence. Maganda yun, inviting God in our silence. Pero minsan kasi yung katahimikan na yun, kaya sila takot, ayaw nilang harapin kung ano yung nasa harap nila. Kasi yung takot na, kasi sigurong ginagawa nila kaya sila maingay, marami ginagawa. Kasi ayaw nilang harapin kung ano yung multo sa isip nila. Meron silang tinatakasan. They are trying to escape yung reality ng buhay nila na ayokong harapin tong nangyayari sa buhay ko, kaya lulunurin ko yung sarili ko ng trabaho, lulunurin ko yung sarili ko ng pagpapakasaya, nagtumatawa lagi, no, nanonood ng kung ano-ano para lang siguro maiba yung isip nila. Kaya kapag tahimik na yung panahon, doon bumabalik sa kanya yung multo, no, na yung boses na harapin mo itong bagay na ito. Kaya ayaw niya ng tahimik. Pero doon din natin makikita yung tunay na sarili natin, no? Kapag tumingin tayo sa harap ng salamin, doon natin makikita na, ay, ito pala ako. Ito pala yung realidad ng buhay ko. Doon lamang sa katahimikan natin nakikita kung ano yung nilalaman, na tunay na nilalaman ng puso natin. At pero doon sa katahimikan na yon, sabi nga ni Brother Pao, na ibitahan natin ang Panginoon na bagamat sa maraming sa gulo ng mundo, sa ingay ng mundo, imbitahan mo Panginoon. Ito yung sinasabi again, no? Doon sa come to me all of you are weary and tired and I will give you rest. Doon dapat natin marinig ang tunay na tinig ng Panginoon, yung boses niya na sinasabi sa iyo, tumahimik ka muna anak, no? Ako muna ang magsasalita at hindi mo kailangang magsalita pa, no? Ito pa yung sinasabi na, be still and know that I am your God. So yung stillness na yon, yung katahimikan na yon. At dahil tayo ay tahimik, no? Be still, parang hindi ka gumagano. Si God ang bahala sa iyo kung ano yung worries mo, ano yung concern mo. And siya ang gagalaw, kumbaga. Siya ang gagalaw sa ating buhay. Ang epekto kasi ito ng panahon natin ngayon, yung mga napapanood natin, no? Kung ano din yung mga mali-maling advice na binibigay ng mga tao na sa paligid natin. Ito yung kasi trend eh. Ang panahon ngayon ingay. Yes. Fast-pacing talaga, hindi pwedeng nakahimpil ka lang, nakatigil ka lang. Kailangan na yung moving ka talaga. Gumagalaw. Yun kasi yung pinupush ng society ngayon. Kaya yung silence, nababaliwala. No? Kaya yung simbahan, nababaliwala at the same time kasi palagay nila ang simbahan tahimik eh. Parang iniiwasan nila, ayaw nila ng ganun. Kaya yun yung gusto ng mga tao ngayon entertainment, kumbaga. Kapag hindi sila na-entertain, no, hindi na yung mga senses nila, not good na yun. Yan. So, maganda na give silence a chance. Yes. Nakita natin na meron palang bunga itong katahimikan na to, yung stillness na yon, no? Maaaring sa simula mahirap o restless ka, pero bakit hindi mo subukan, no? Maybe sa ngayon mga 1 minuto muna, tahimik ka muna, o sa susunod gradual gradual. Kasanayan. Yes. Alam niyo, isa sa mga nagugustuhan ko yung yung Eucharistic adoration, U1R, na balisa ka pa sa una eh. Balisa ka, anong kailangan kong gawin? Kasi 5 minutes na, 10 minutes na, 30 minutes na, balisa ka. Pero pag nandun ka sa harap ng Eucharistic Eucharistic adoration sa Blessed Sacrament, kahit dito sa monstrance, no, na makikita mo na sinasabi ng Panginoon, tumigil ka muna. Alam mo si Bishop Baron, sinasabi niya nga
bago siya magsimula ng kanyang buong araw, bago niya simulan kahit na magmisa, he spends a whole hour, no, in front of the Blessed Sacrament, no, praying before the Lord. Even Pope John Paul II, no, kasi kahit si Thomas Aquinas, no, he even leans his head in the Blessed Sacrament na kahit diba, dami niya nasulat, pero doon para pumapasok lahat ng kanyang iniisip, no, at ibinibigay niya sa Panginoon. And I think this time of silence, God is speaking to us, the Holy Spirit is speaking to us of what you are going to do with your life. Kasi minsan iniisip natin, kaya ko lahat, no? Lahat ng iniisip ko ay tama. Lahat ng iniisip ko ay dapat magawa. Pero we do not, sabi nga ni sister, no? We give a space for silence, no? Give time for silence. Pero dito sinasabi din natin na give a space for God to talk, no? It's not just us talking to God, but God talking to us too. At doon mo makikita na sa tinig ng Panginoon, sabi nga, in the whispers, not the words of the Lord, but in the whispers of the Lord, you will hear that momentary stillness, not just silence, but stillness. Kaya kapag nakakarinig ka ng, di ba, yung agos ng tubig, no? Doon ka, parang ang gaan, ang gumagaan ng pakiramdam because that's when God is talking to us too, no? Sa inyo, paano ba natin naririnig din ang tinig ng Panginoon? Bagamat maingay ang mundo, paano ba natin dapat marinig ang Panginoon? Ako, kung minsan kahit na maingay, di ba, yung parang bibigyan mo yung sarili mo ng katahimikan. No? Halimbawa, kanina, nung nagbiyahe ako papunta rito, no, sa bus, no, kahit na maingay, ginagamit ko siya para mag-reflect. Kamusta ka naman? Hindi naman siya parang self-talk, pero more of just being present. Kumbaga, yun lang naman yung, kasi kung minsan hindi rin natin naiintindihan siguro kung ano itong silence na ito, no? Pero iba-iba rin siya. Like for some people, it's just being present, di ba? It's just being aware of our surroundings at that particular time, di ba? Na wala ka talagang iniisip, no? Kundi nakaupo ka lang at nagpapahinga. No? Kaya hindi lang siya basta sa lugar, kundi it's a disposition, no? It's really a disposition of the heart, ika nga. Father, kung ma-develop mo na yan, yung silence na yan, kahit even in the midst of noise, you can still feel God's presence. Kahit na nagkakagulo pa sila, yes, na-develop mo na yan, no? Yung mga nasa paligid natin, it doesn't matter. It doesn't affect, kumbaga. Yeah. Kasi naman. kahit minsan sa katahimikan, di ba? Yun nga, yung sinasabi natin kanina, kahit tahimik yung lugar, maingay pa rin sa puso nila. Baliktad Totoo naman, yun. di ba? Kaya yun nga, hindi sila, walang katahimikan. Kaya palagay ko yung isang purpose din ng pahinga is kapayapaan. Di ba? Yung peace. No? Yun naman ang isang hinahanap natin, kapayapaan. Sige, ikaw, Brother Pao, paano ba natin dapat makita ang kapayapaan? Ako kasi nagiging habit ko talaga yung, lalo pagpasok dito, before ako pumasok sa office o bago ako mag-start mag-work, pipilitin ko talagang mag-chapel. Dadan sa chapel. Kasi yun ang nakasanayan ko ever since nung Dominican school ako. Yeah. Yan talaga. Tsaka na-discover ko may misa kasi ng 6 something. 6 o'clock dun sa kumbento. Talagang pinipilit ko yung tatay ko, dalhin mo ako sa kumbento. At yung favorite place ko doon sa may gilid malapit sa may stained glass. Kaya nga yung mga misa, no, wag dapat tatanggalin sa Catholic school. Kahit yung maaaga, Hindi man lahat ng estudyante umaattend, pero meron talagang may good memories. Hindi mo man siya maintindihan somehow. Minsan, kung may mga instances ka na parang, ba't nandito ako? Nagsisimba ako. Pero hindi mo alam yung epekto afterwards. Yes. Totoo yun. Kasi ganun ginagawa ko eh. May mental prayer ka na kung ano yung dinadasal mo palagi. Pero kasi minsan, pag napapatutulala na ako sa harap ng altar na anong tagal ko doon, 15, kagaya kanina, 15-30 minutes, wala ka pa rin na napipilitan ako magsabi na, ikaw na bahala, Lord. Kasi hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ikaw na bahala. I think gano'n naman talaga yung movement ng prayer, di ba? Sa catechism nga, di ba, meron tayong vocal prayer, and then nagdidiklaan siya ng mental. Tapos yung sinasabi mo, parang contemplative na siya. Palalim, no? Kasi minsan, palalim. Oo.
Kasi minsan kailangan din natin yung makita yung, ma-appreciate yung personal prayer. Hindi lang yung personal prayer to God, kung ano yung Hindi lang yung nararamdaman, formula prayers. kung hindi lang formula prayers, kung ano yung nilalaman ng puso mo, sabihin mo sa Panginoon. Kahit sabi nga nila, yung kahit na yung may galit ka sa Panginoon, sabihin mo lang sa Kanya. Kahit may tampo ka kay Lord, sabihin mo lang din sa Kanya. Lahat ng hinanakit mo, sabihin mo lang sa Kanya. In that way, nagkakaroon ka kasi, minsan kailangan natin outlet, no? Kaya minsan kailangan natin best friend, di ba? Pero ito yung pagiging intimate mo kay Lord. You stand naked before the Lord and tell Him whatever concerns that you have. At ito yung nagiging pahinga natin kasi wag nating takasan ng problema, no? Kailangan nating harapin ang problema. Pero sa pagharap natin ng problema, kailangan kasama din natin ng Panginoon. Hindi natin kaya lahat, mabigat, magaan ang problema, pero pag nandyan si Lord sa buhay natin, alam ko kaya natin ang lahat ng bagay, no? Sa pagpapahinga at sa paghinga. Siguro dumako na tayo sa ating keywords, no? Keywords. Keywords na tayo. Simulan natin kay Brother Pao. Sa katahimikan talaga, no? Sa katahimikan natin napapakinggan ng Panginoon, no? Sa katahimikan tayo nakakapagdasal ng matino sa Panginoon, no? Yung pagdadasal natin hindi naman kailangan palaging formal, no? Kaya dito ko nagiging idolo si Saint Perez of Avila. Hindi, I mean, he is God, pero meron kang personal connection sa kanya, kaya po nakipag-usap ka sa kanya, parang kaibigan. Na hindi ka maghihiyang magbanggit sa kanya na kung ano ang nasa puso mo. Kaya ganun din yung approach ko sa prayer, eh. Personal talaga palagi. Kasi mas madaling magbukas ng loob kapag ganun yung approach mo. No? At yun nga, sa katahimikan talaga tayo palagi. Kailangan din tumigil from time to time para naman ma-nourish natin yung ating spiritual side. Thank you, Brother Pao. Sister Marisa? Sa akin naman yung kababaan ng loob. Ito yung pag-amin sa ating sarili na we are not in control of everything. No, na hindi lahat ay kailangan akuin natin yung trabaho to the point na ang katawan natin ay sumisigaw na kailangan mo nang magpahinga. Ito yung pag-amin. Alright. Thank you, sister. Father Paul. Ako naman, ang aking keyword ay kalma, no? Kasi ito yung magandang paalala natin, no? Lalo na dun sa mga taong masyado excited, no? Yung workaholic, di ba? Yun yung una nating sasabihin sa kanila, yung kalma ka lang, no? Kasi kapag kumalma ka, dun kayo mas magkakaintindihan, na doon napapasok yung pagkakaunawaan ninyo, no? At saka yung kapayapaan na sinasabi natin kanina. Yan. Kalma. Nakuha mo ngayon sa akin. Pero, sabi ko na pero sa akin, kapit siguro. Sabihin natin, kapit na lang. Kapit. Kailangan natin kumapit sa ating Panginoon. No? Hindi natin kailangan kumapit lamang sa ating mga sarili at umaasa lamang sa kakayahan natin. No? Sa katahimikan ng ating puso, sa katahimikan natin, sa lahat ng ating mga ginagawa, kailangan natin kumapit sa Diyos. Dahil sa Diyos, ang ating tunay na pahinga, hindi lamang sa pagtulog natin, sa pagtulog natin sa gabi, pero sa pagkapit natin sa Diyos, naroroon ang ating tunay na pahinga. Maraming salamat, Brother Pao, Sister Marisa, and Father Paul, at sa lahat ng ating mga kalakbay na nakikinig sa atin. At magkikita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Usapang K.